Exciting! Oras mga katropa, ganap na 6:08 na ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Sa ating mga headlines sa balitang lokal, Bureau of Fire Protection nagbabala na huwag iwanang nakasaksak ang mga appliances kahit nakapatay na. Or yung mga TV natin or ibang appliances natin Tama. na nagsasabi siya po ay gumagamit pa po ng kuryente. Palawan hindi pa kilala sa ibang bansa sa kabila ng parangal bilang Best Island. European, di ba? Pero even in the Asian aspect, when we were there also, Europeans din, hindi talaga tayo kilalang-kilala as like, you know, you say France, kilalang-kilala, Japan, gano'n, kilalang-kilala. Samantala mga katropa, elak dismayado at nangangamba umano sa pagpayag ng MGB sa Infanta Nickel Project sa Palawan. Yung tanong mo kung anong pananaw natin, siyempre dismayado tayo at nangangamba kasi mamumutol ng punong kahoy yan. Quarterly allowance ng mga otoridad sa lungsod dinagdagan ng city government. Sa ating mga balitang regional, estudyante patay sa saksak ng kapwa estudyante sa Batangas. Sa balitang national, DILG Chief nagpapaalala sa mga dayuhang turista na igalang ang mga Pilipino at batas ng Pilipinas. Balitang international naman, Ukraine umaasang mapermahan na ang Russia ceasefire deal na isinusulong ng Amerika. Balitang showbiz, Lea Salonga at asawang si Robert Chin hiwalay na. Sa ating mga balitang pampalakasan, PSC handa umano para sa hosting ng Philippine Women's Open. Express Balita sa umaga. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga lalawigan ng Palawan. Mga katropa, ngayon ho ay araw ng linggo. Ika-25 sa buwan ho ng Enero, taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan na rin hong napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng XFM sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. At live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan na Facebook page. Mga katropa, kami ho ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gilbert Basio. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. At ngayon, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Express Balita sa umaga. Balitang lukan. Mga katropa, natukoy na ng Bureau of Fire Protection ang pinagbulan ng sunog na sumiklab sa isang kabahayan sa 25th East Baltan Runway sa Barangay San Miguel. Dito ho sa lungsod. Ayon ho kay City Fire Officer 3, Raymond Horteliano, na kuryente mula sa appliances ang posibleng pinagmulan ng insidente. Mabilis umano na kontrol ang apoy dahil sa agarang pagtutulungan ng mga residente sa lugar kaya hindi na ito kumalat at nadamay ang iba pang kabahayan. Idineklarang totally burned ang apektadong bahay na pagmamay-ari umano ni Rodolfo Campos dahil na rin sa matinding lakas ng apoy na nagmula sa loob ng nasunog na istruktura. Samantala, sa isa namang Korean restaurant na nasunog
sa kaparehong araw, lumalabas na investigasyon na fire out arrival na umano ang sitwasyon nang dumating ang mga bumbero. Ibig sabihin na una nang naapula ang apoy sa tulong na rin ng mga empleyado ng restaurant kaya hindi na ito kumalat sa buong establishmento. Batay naman sa paunang investigasyon, nanggaling umanong init na sanhi ng sunog sa barbecue grill ng naturang restaurant. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection sa publiko na dublehin ang pag-iingat upang maiwasan ang anumang insidente ng sunog. Mga pinagmulan, tinutukoy pa kung anong appliances dahil gawa nga po ng sunog na sunog yung area at hindi ma-identify sa mga appliances kung ano po yung na-short circuit po doon. Pero possible po, yun po ang pinagmulan po natin. So yung may-ari, nagtamo po ng minor injuries na burns na agad naman din pong na-assist ng ating medical officer po ng Bureau of Fire Protection. Kanilang pag-iimbestiga kahapon, right after ng incident, tinitignan po natin na naging dahilan is open flame o nanggagaling po yung init o yung apoy doon sa barbecue grills po nila. Mga katropa, bahagi ho ng panayam ng ex-FM Palawan kay City Fire Officer 3, Raymond Horteliano. Yan ho ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold. Marami nang natulungang gumaling sa iba't ibang karamdaman at ito ho'y mabibili. Mga katropa natin, ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mabibili yan sa lahat ng ating mga Yes to Health Clinic, mga butika, mga pharmacy sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Nagbigay ng paalala ang Bureau of Fire Protection or BFP sa publiko na ugaliing tanggalin sa saksakan ang mga electrical appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang sunog. Ayon sa City Fire Officer 3 Raymond Horteliano, hindi ligtas ang pag-iwan ng mga gamit na nakasaksak kahit pa nakapatay ang mga ito, lalo na kung matagal na iiwan ng walang tao ang bahay. Sinabi ng BFP na maaari pa ring magdulot ng overloading o electrical short circuit ang mga nakasaksak na appliances na posibleng pagmulan ng sunog. Hinikayat ang lahat na maging mas maingat at responsable sa paggamit ng kuryente para sa kaligtasan ng bawat isa. Hindi na ginagamit o tapos na gamitin, tanggalin po natin sa pagkakasaksak. Kahit kasi hindi sabi nila, ay nakapatay naman yan kahit na nakasaksakan, nakapatay yan. So hindi pa rin safe yun, sir? Yes po. Hindi po rin po safe yun kasi the point na nakasaksak pa rin yung plug ng ating appliances sa outlet, may kuryenteng dumadaloy po yun doon. Kaya kung mapapansin nyo, may red indicator yung mga TV natin or ibang appliances natin. Tama. Na nagsasabi, siya po ay gumagamit pa po ng kuryente. Tinig po ni City Fire Officer Raymond Horteliano. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala mga katropa, sa iba pang balitang lokal, aminado naman si Palawan Governor Ami Alvarez na hindi pa rin umano gaanong kilala ang lalawigan ng Palawan sa ibang bansa kahit na ilang ulit na itong kinilala na West Island sa iba't ibang international awards. Ayon sa gobernadora, malaking hamon ang mas palakasin pa ang turismo sa lalawigan. Ibinahagi pa nito ang kanyang pagdalo noong 2025 sa International Tourist Exchange Asia sa Singapore, kung saan inimbitahan siya ng bayan ng El Nido kasamang iba pang bansa. Napansin umano ng gobernadora na kulang pa ang kaalaman ng mga dayuhan tungkol sa Palawan, partikular na sa Europe, at may ilan pang napagkamalan ang El Nido ay malapit lamang umano sa Jakarta, Indonesia. Nag-observe po kami and hindi talaga tayo well-known. Even though number 1 island po tayo, but in a small po lang. Kasi dun sa Singapore, wala naman talaga nagkakilala sa atin. When we were there sa Travel Expo, akala nila kasi katabi lang namin katabi ni El Nido yung Jakarta, ay part ng Jakarta, di ba? So,
even in that part of the world, even if it is also, I mean, most of it is or European, di ba? But even in the Asian aspect, when we were there, also Europeans din, hindi talaga tayo kilala as like, you know, you say France, kilala, Japan, ganon, kilala. Mga katropa, nakakalungkot umano na nakalipas na 3 taon ay nasa 5 milyong piso lamang ang pondo para sa turismo ng Palawan. Kaya target nito na itaas umano to sa 20 million pesos ngayong taon, 2026. Sinabi rin ni Governor Alvarez na luma na ang promotional video ng lalawigan na mula pa noong 2019. Kaya plano nito na palakasin ang marketing at bigyan ng bagong tourism brand ang Palawan. Sa kasalukuyan, ang pangunahing destinasyon lamang umano ng Palawan ay ang mga bayan ng El Nido, Coron, Culion, Busuanga, San Vicente, bayan ng Balabac at maging ang lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, tiniyak nito na tutulungan din na ma-develop ang iba pang munisipyo sa lalawigan. As long as we can expound on that first, and then through this year, we will be helping the other municipalities try to get more tourist arrivals as well by trying to help and develop yung tourism destinations in several municipalities. Mga katropa, mga naging pahayag di Palawan na Governor Ami Alvarez. Yan ho ang balitang hatid naman sa atin ng Vision X Plus. May kakayanan na maibalik ho ang ating malinaw na paningin. Dahil ito sa mga sangkap ho na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ang ating ho Vision X Plus ay aprobado ng FDA at mabibili ho yan sa lahat ng ating mga Yes to Health Clinic, mga butika, mga pharmacy sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, nangangamba at ikinadismaya ng Environmental Legal Assistance Center o ELAC ang desisyon ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR na payagan ang Macro Asia Mining Corporation na ituloy ang Infanta Nickel Project sa Brooks Point, Palawan sa kabila ng mga umiiral na pagtutol at apila laban dito. Ayon kay Environmental Attorney Gertie Mayo Anda, matagal nang may legal na issue ang proyekto na hindi pa natutugunan ng mga ahensya ng pamahalaan. Malinaw umano sa mga umiiral na batas kabilang ang SEP law at mga ordinansa ng Palawan na ipinagbabawal ang pagmimina sa mga protected area at old growth forests. Binanggit ng ELAC na bagamat hindi saklaw ng mining moratorium ang mga existing na mga minahan, sako pa rin ito ng ang anumang bagong aktibidad tulad ng pagpuputol ng mga puno. Sinabi ni Attorney Anda na kahit walang moratorium ay may mga batas pa rin nagbabawal sa pagmimina. Nagbabala ang grupo na ang proyekto ay maaaring magdulot ng pinsala sa kagubatan at wildlife kabilang ang mga endangered species. Hinamon ng ELAC ang DENR, MGB, PCSD at lokal na pamahalaan na ipatupad ng maayos ang mga umiiral na batas para sa pangangalaga ng kalikasan sa Palawan. Nandun sa aming position paper sa iba't ibang ahensya in the last 20 years. Ay, naku, tumanda na tayo. More than 20 years, in fact. Opo. Since 2000, naalala ko, 2002, 3 and 4, no? Nung tinatalaka yung area ng Gulanjao, i-reiterate na namin yan. So hanggang ngayon, dahil ang batas nandiyan naman, sayang naman kung hindi natin pakinabangan. So, yung tanong mo kung anong pananaw natin, siyempre, dismayado tayo at nangangamba kasi mamumutol ng punong kahoy yan. Tinig po na Environmental Attorney Gertie Mayo Anda ng ELAC. Express Balita sa Umaga. Oras natin, ganap na hungala sa 6:22 na ng umaga. Samantala mga katropa, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga balitang lokal. Dako tayo sa ating mga field reporters. Balitang lugar. Unahin natin ang quarterly allowance ng mga otoridad sa lungsod. Dinagdagan umano ng city government. Alamin natin detalye ng balitang yan. Katropa natin sa balita, Alison Salvatos. Live report.
Nakipagpulong naman ang Puerto Princesa City Police Office sa pamalaang panlunsod kaugnay sa pagpapatupad ng quarterly allowance para sa mga law enforcers sa lungsod. Isinagawa ang naturang pagpupulong nito nakalipas sa Enero 23 sa mismong New City Hall sa Barangay Santa Monica. Aabot sa 1,354 na mga personnel mula sa PNP, Bureau of Fire Protection, PIDEA at Bureau of Jail Management and Penology ang makikinabang sa naturang programa. Nauna nang inanunsyo ni City Mayor Lucilo Bayron ang pagbibigay ng 6,000 quarterly allowance o katumbas nito ng 2,000 kada buwan ngayong taon na mas mataas ito mula sa dating 1,000 buwan na allowance. Ayon pa sa alkalde, layunin ng allowance ay para makatulong sa pangangailangan din mula ng mga law enforcers at kilalanin ang kanilang serbisyo at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lungsod. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero 1 vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Mabibili na ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, Katropang Alison Salvatus, XFM News. Report. Express. Balita sa umaga. Samantala, paggawa ng kalsada sa Green Valley, Barangay San Jose, ipinagpaliban muna ng DPWH. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Report. Nilinaw ng pamahalang palusod ng Puerto Princesa sa pamamagitan ng Office of the City Engineer na sa pagamat may nakalaan ng pondo para sa pagkukumpuni ng kalsada sa Green Valley sa Barangay San Jose, hindi pa ito nasisimulan dahil sa ilang dahilan. Ayon sa OC, Express. Balita sa umaga. Samantala mga katropa, balikan natin ang dalang balita. Yung binanggit ho ni katropang Girly, ito ho'y city government na itinanggi na mayroon namanong binabakbak na kalsada dyan ho sa may bahagi ng Barangay San Miguel. Balikan naman natin yung kanyang unang balita, kaugnay ito sa paggawa ng kalsada dyan ho sa may Green Valley ng Barangay San Jose. Ipinagliban umano ng DPWH. Katropa mo sa balita, Girly Cadasio. Report. pinabulaanan ng Puerto Princesa City Government ang kumakalat na balita sa social media na may binabakbak at ginagawang bagong kalsada ang Office of the City Engineer sa Paguyuna Road sa Barangay San Manuel. Sa paliwanag ng OCE sa pamamagitan ng City Information Department, sinasabi nito na noong 2024 pa nagsasagawa ng assessment ang kanilang tanggapan sa lugar kung saan natukoy ang pagkakaroon ng scaling at longitudinal cracks sa kalsada. Karaniwan umano itong ganitong kondisyon sa mga kalsadang lampas na ang 10 taon ng edad. Tulad na lamang ng Paguyuna Road na isang secondary road na orihinal ay dinisenyo para sa maliliit at magagaan na sasakyan. Sa paglipas ng panahon at dahil sa pagtatayo ng mga warehouse at iba pang establishmento sa lugar ay nagbago ang gamit ng kalsada at dinaraanan na ito ng malalaki at mabibigat na sasakyan. Ayon sa OCE, base sa plano ng palalakihin ang kapal ng semento ng kalsada mula 23 cm o sentimetro patungo sa 28 cm na katulad sa pamantayan ng mga national highway upang mas kayanan nito ang bigat ng mga sakyang dumaraan. Yan ang balitang hatid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito merong mga sakap na magkakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Report. Express. Balita sa umaga. Samantala, chainsaw na walang legal na dokumento, kinumpiska ng PCSD sa bayan ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Nakuha sa pangangalaga ng isang lalaki ang isang chainsaw na walang legal na dokumento sa Barangay Bukana, El Nido, Palawan kamakailan lamang. Sa ulat ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, nagpapatrolya di umano ang PCSD Enforcement Team kasama ang PLGU Peace and Security nitong Enero 21 taong kasalukuyan nang mapansin ang isang chainsaw na nakadisplay sa isang pandayan sa lugar. Matapos ang masusing verifikasyon, na-recover ang chainsaw na walang legal na dokumento habang
habang ipinaalala sa may-ari ng pandayan ang mga provisyon ng batas, partikular na ang iligal na pagmamay-ari na labag sa Republic Act 9175 o ang Chainsaw Act of 2002. Ang nasabing chainsaw ay nasa pangangalaga ngayon ng PCSD Evidence Custodian para sa tamang disposisyon. At yan ang balita natin sa inyo ng Santo Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga botika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, William Mucha, XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Maraming salamat katropang Belia. Samantala mula sa El Nido, dako naman tayo sa bayan ng Quezon. Motorista umano nawala ng malay matapos matikitan. Katropan dati sa balita, Ray Elgaran. Live report. Isang motorista ang nawala ng malay dahil sa nervyos nang matikitan ito ng LTO sa harap ng public terminal na sakop ng barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, Enero 24, 2026, pasado alas 12 ng tanghali na kung saan, ayon kay Nicole, isa sa mga nakasaksi sa lugar, nang kinausap umano ng tauhan ng LTO ang motorista at nang titikitan na dahil sa paglabag ito ay dito na raw namutla hanggang sa bigla na lamang nahimatay. Samantala, tulong-tulong naman ang mga nakasaksi sa pangyayari na agad namang dumating ang Sagip, Palawan at dinala ang motorista sa Quezon Medical Hospital at nilapatan ng kaukulang lunas. Kaugnay nito, viral na sa ngayon ang naturang video matapos may post sa social media na nagkaroon ng samot-saring reaksyon at komento. Ang Quezonian ng ilan ay nagsabi na baka raw sa pagkabigla ng motorista na siya'y matikitan at mamultahan kung kaya't ito'y nanervyos sa takot dahil rito marami ang naawa sa motorista. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape dahil ito merong mga sangkap na magkakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santo Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Samantala, Municipal Agriculture Office Rizal nakatanggap ng 2 bagong drone mula sa Department Agriculture, Memaropa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Dumating na sa Palawan ang 2 bagong drone ng Municipal Agriculture Office mula sa Department of Agriculture Mimaropa Region. Ayon sa update na ibinahagi ni Municipal Agriculture Head Peter Brabante, ang 2 bagong drone ay bigay ng DE Mimaropa. Commitment umano ng kanilang tanggapan dahil na rin sa pagtangkilik ng drone setting sa bayan ng Rizal. Matatandang una na rin na interview ng news team ang Municipal Agriculture sa nasabing bayan kaugnay sa drone setting na kung saan ay ito ng modernong pamamaraan na ginagamit sa nasabing bayan ng mga magsasaka. Kaugnay nito, sa kasalukuyan ay merong 3 drone ang nasabing tanggapan at madaragdagan pa ito dahil na rin sa bagong ibinigay ng Department of Agriculture Mimaropa Region. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Municipal Agriculture Head Peter Brabante kaugnay na rin sa pagsuporta ng nasa itaas sa kanilang hanay. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputiin ng inyong mga balada. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap Santon Soap. Nabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Balitang regional. Mga katropa sa ating balitang regional, isang 18 anyos naman na estudyante ang dasawi nang siya ay saksakin ng kapwa estudyante sa labas ng isang paaralan sa Barangay Poblasyon, Zone 2 sa Taal, Batangas nitong araw ng Biyerkules. Ayon sa ulat, di Police Colonel Lily Buekin, spokesperson ng Batangas Police Provincial Office, na ang biktima ay kinilala si alias Ben na residente ng Barangay Poblasyon Zone 6 na idineklarang dead
dead on arrival sa Our Lady of sa Sai Hospital sa Levetri dahil na rin sa 3 saksak na tinamo nito sa sikmura. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na sa pagitan umano ng alas 3 ng hapon nang nakatayo umano ang biktima sa harap ng Rizal College of Taal nang magkaroon sila ng pagtatalo ng sospek na si alias Kirk na sa hindi pa malamang kadahilanan na umuwi umano sa mainitang pagtatalo sa suntukan hanggang sa kinuha umano ng sospek ang kanyang nakatagong patalim at sinaksak ng 3 beses ang biktima sa sikmura. Samantala, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng krimen. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Samantala, umabot sa 222 bilang ng volcanic earthquakes o pagyanig ang naitala ng PVOLCS Lignion Hill Observatory Station sa Bulkang Mayon sa loob ng 24 oras na obserbasyon sa nakaraang araw. Ang mga pagyanig kahapon ay triple sa naitala na 83 volcanic earthquakes noong Miyerkules, habang umabot naman sa 317 rockfall events ang naitala na pinakamarami simula ng pag-alboruto ng bulkan. Nasa 63 na pyroclastic density current o pag-uson habang bumaba ng konti sa 1,281 tonelada lamang bawat araw ang ibinugang asopre o sulfur dioxide kumpara sa 1,973 tonelada kamakalawa. Simula nung Martes ng gabi hanggang kahapon ay patuloy ang pagbuga ng lava dome at mahinahong strombolian activity o mild volcanic eruption. Nagbabala ito sa lahat ng residente sa paligid ng bulkan na mag-ingat at huwag pumasok sa loob ng 6 kilometers radius danger zone dahil sa pinangangambahang biglaang steam o phreatic eruption. Express Balita sa Umaga. Balitang Nasyonal. Samantalang mga katropa, nagpaalala naman si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa mga dayuhang turista na igalang ang mga Pilipino at sundin ang batas ng Pilipinas kasunod na rin ng pagka-aresto sa 2 foreign vloggers dahil na rin sa nakakasakit at nagbabanta umano online content nito. Isa rito ang inaresto sa Dumaguete City na si Estonia na vlogger na si Sima Rosipu. Matapos na ideklarang persona non grata sa Negros Oriental, kinasuhan siya dahil na rin sa harassment, illegal na pagkuha ng video, mapanirang pahayag at content na nagmamaliit sa mga Pilipino. Kabilang ng isang video kung saan tinawag niyang parang mga unggoy ang mga Pilipino. Ayon kay Rimulya, overstaying na si Rosipo at nahaharap sa kaso sa ilalim na Anti-Photo at Video Voyeurism Act at Cybercrime Prevention Act. Nilinaw naman ng DILG na negatibo ang Russian vlogger sa HIV at iba pang sexual transmitted disease at ginawa lamang umano ang pahayag na to para magpasikat. Binigyan din pa ng opisyal na mahalaga ang turismo sa ating ekonomiya, ngunit hindi palalampasin ng gobyerno ang pang-aabuso ng mga dayuhan sa hospitality sa ating bansa. Express Balita sa Umaga. Balitang Nasyonal. Pinag-aaralan ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng custodial hearings na magbibigay daan sa mga trial court na magpasya kung maaring isa-ilalim ang isang akusado sa mga alternatibong paraan ng detention tulad ng house arrest, hospital arrest at iba pa. Inihayag ito ni Chief Justice Alexander Gismondo kasabay ng pagbubukas ng ikalawang National Decongestion Summit. Isa umano ito sa mga naging resulta ng unang summit upang matulungan ang mga matatanda, may sakit at mga buntis na persons deprived of liberty. Bahagi ang panukala ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022-2027 ng Korte Suprema na layong mabawasan ang siksikan sa mga kulungan. Sa mga nakalipas na pagkakataon, pinayagan na ang alternatibong detention sa kaso noon ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at dating Pangulong Joseph Estrada. Express Balita sa Umaga. Balita sa International.
Sa ating mga balitang international mga katropa, nagkaroon na ho ng magandang daan ang ceasefire deal sa pagitan ho ng Ukraine at Russia. Kasunod ito na naging pulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump. Sinabi ni Zelensky na pumayag na umano sila sa dokumento ng security guarantees. Maaari lamang itong mapirmahan kapag natapos na umano ang gyera. Ayon pa kay Trump na magtutungo umano ang delegasyon ng US sa Russia para isulong ang ceasefire at tuluyang matapos na umano ang gyera ng dalawang bansa. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Samantala, nakahanda ang gobyerno ng Greenland na makipag-usap sa United States. Ayon kay Greenland's Prime Minister Jens Frederik Nielsen na maraming bagay ang handa nilang pag-usapan ni US President Donald Trump, subalit ibang usapan naman ang kung ang soberanya ang nakataya. Hindi aniya katanggap-tanggap sa mga mamamayan ng Greenland ang pagpipilit ni Trump na angkinin ang kanilang bansa. Magugunitang inihayag ni Trump na hindi nila idadaan sa anumang dahas ang pag-angkin sa Greenland at mayroon na umanong kasunduan na inihanda ng US at Greenland. Express Balita sa Umaga. Oras mga katropa, ganap na hula sa 1:38 na ng umaga. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa Umaga. Mga katropa, mga balitang inyong napakinggan na hatid din ho sa atin ng Santon Plus Gold. Sa mga katropa natin, alam niyo ho ba na ang Santon Plus Gold ay puno ho ng mga natural na sangkap gaya na lamang ho ng mangosteen, spirulina, malunggay, bawang at ampalaya. Tumutulong ito mga katropa para humapalakas ang ating resistensya, mapababa ang blood sugar at babigyan ho tayo ng antioxidant support. Kaya sa mga katropa natin, para ho sa mas malusog na katawan, alagang gold ang sagot ho natin. Ang Santon Plus Gold ay mabibili ho yan sa lahat ng ating mga Yes to Health Clinic, mga butika, mga pharmacy sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng mga balita natin mga katropa, balikan natin ang dalang balita ng ating ho mga field reporters. Tatlong motoristang sangkot umano sa iligal na karerahan sa barangay Tagboros, huli ng Anti-Crime Task Force. Katropan natin sa balita, Alison Salvatos. Live report. Isa namang impormasyon ang natanggap ng Anti-Crime Task Force kaugnay sa mga grupo di muna ng mga motorista na nagkakarerahan sa isang bahagi ng National Highway sa Barangay Tagboros kahapon ng madaling araw, Enero 24. Sa pagberipika ng grupo, agad na nagpulasan din muna ang mga motorista at 3 sa mga ito ang nasundan ng Anti-Crime Task Force na di muna pumasok sa compound ng Tagboros Elementary School at doon nagtago. Subalit hindi rin nagtagal ay lumabas din ang mga ito. Isa sa 3 motor ang na-impound dahil sa maraming paglabag sa batas trapiko ang nakita ng grupo. Ang motor nito ay isang Raider F1 na minamaneho ng isang nagangalang alias John na residente naman ng Barangay San Jose. Wala itong naipakitang driver's license maging ang ORCR. Samantala ang dalawang motor naman na pagmamayari niya na alias Jose ng Barangay Siksikan at alias Ray ng Barangay San Jose ay nakitaan din ng paglabag. Pareho namang natikitan ang mga driver ng mga ito. Iyan ang balitang hatid naman sa atin ng numero 1 vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Mabibili na ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, Katropang Alison Salvatus, XFM News. Live report. Express Balita sa Umaga. Samantala, PNP Rojas nagkasa ng pagsasanay para sa mga barangay peacekeeping action team ng nasabing bayan. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
Live report. Matagumpay na isinigawan ng Pulisya Rojas sa pamuno ni Police Captain Marvin Herrera, officer in charge ng Rojas Municipal Police Station, ang 3 araw na pagsasanay ng mga BPAT o Barangay Peacekeeping Action Team mula sa Barangay Magara, Rojas, Palawan nitong Enero 21 hanggang 23 taong kasalukuyan. Kasama rin sa pagsasanay ang mga barangay tanods, house cluster leaders at mga opisyales ng Barangay Magara. Tinalakay sa nasabing pagsasanay ang kanilang responsibilidad, paggawa ng mga incident reports, pag-aresto, self-defense, basic first aid and disaster preparedness, traffic laws, katarungang pambarangay at maraming iba pa. Layo ng nasabing pagsasanay ay upang madagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga miyembro ng BPATs tungo sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan at epektibong pagganap ng kanilang tungkulin. Naniniwala ang pulisya na sa kanilang aktibong paggalaw sa lokal na komunidad, mas maging payapa at agarang matugunan ang anuang tawag ng pangangailangan sa kanilang lugar. At yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belgium siya, XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Panukala naman na pagbabawal ng drug racing dyan ho sa Quezon, Palawan isinusulong. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Live report. Sinusulong sa ngayon sa Konseho ng Quezon, Palawan ang ordinansang pagbabawal ng drug racing na ito sumasilalim sa RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na kung saan ito ipinresenta kamakailan sa naging regular session ng Konseho na ang may akda ay si Konsehal Ernie Rayoso. Samantala na ang layunin umano kung sakaling maaprubahan ay para maiwasan ang anumang aktibidad na may kinalaman rito na kinasasagutan ng halos mga kabataan. Dagdag dito ang sinumang aktuhang nagsasagawa ng drug racing sa mga lansangan na siyang nasasakupan ng munisipyo ay papatawan ng kaukulang parusa. Kaugnay pa nito, dadaan pa rin sa masusing pagsisiyasat ang mga opisyal at ang iba't ibang departamento na may kinalaman sa nasabing panukala para sa posibleng pag-aaproba. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garat XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Samantala, Menro Rizal nagbigay ng paalala sa mga establishmento sa Candice River kaugnay sa pagtatapon ng basura. Katropa natin sa balita, Janice Chua. Live report. May paalala ang Municipal Environment and Natural Sources Office o MENRO sa bayan ng Rizal sa mga establishmentong nakatayon at nag-o-operate sa Sitio Candice, Barangay Ransang sa bayan ng Rizal, Palawan. Ito ay matapos na merong makapagbigay ng impormasyon sa nasabing tanggapan na hindi nasusunod ang kanilang pamantayan kaugnay sa tama at responsableng pagtatapon ng mga basura. Obligasyon umano ng bawat establishmentong nakatayo sa Sitio Candice na dapat malinis at maayos ang tapunan ng mga basura o ang tinatawag na Material Recovery Facility o MRF. Makikita sa social media post ang naturang tanggapan na ang itinilagang lugar na tapunan ng basura sa Candice River ay hindi nagagamit. Ito ay dahil nakakalat sa labas ito ang mga tumpok ng sako-sakong basura. Base na rin sa Menro, mayroong batas kaugnay sa Ecological Solid Waste Management Program na dapat sundin at ordinansang meron ng bayan ng Rizal. Kaya naman ang sino mang hindi sumunod sa nasabing pamantayan ay magkakaroon ng kaakibat na multa at iba pang alituntunin na dapat sundin na nakasaad sa batas. Samantala sa ngayon na nalinis na at naasikaso ng Menro ang basura sa lugar. Mahalaga rin umanong malinis ang Candice River. Dulot ng tourist destination ito dahil pwede umanong maging isang dahilan ng mga basura upang masira ang image ng beautiful place Candice River. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputin ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap Santon Soap. Mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express. Balita sa umaga.
Live report. Express. Balita sa umaga. XFM Weather Update. Samantala mga tropa, dako naman ho tayo sa lagay na sitwasyon ng ating panahon ngayong araw ng linggo. Makakasama ho natin live mula dyan sa DOST Pag-asa si Lian Loreto, ang ating weather specialist. XFM. Isang maganda at malamig na umaga sa ating lahat. Ito po ang ating ulat panahon ngayong linggo, January 25, 2026. Ngayong araw nga po, binabantayan pa rin po natin itong si dating Bagyong Ada na low pressure area na lamang 765 kilometers sa silangan ng General Santos City at ngayon nga po ay hindi naman natin inaasahan na mag-redevelop pa ito bilang isang bagyo muli at nakapaloob po ito sa ating shear line kung tinatawag o yung linya kung saan nagbabanggaan yung hanging amihan at yung easterlies. Ito nga po'y nakikita natin sa ating satellite imagery bilang mga makakapal na kaulapan na ngayon ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao, dulot nga po yan ng shearland. But for the rest of the country naman, inaasahan pa rin po natin yung malamig na hanging amihan. Kayo't ngayong araw nga po, inaasahan po natin na magiging maulap pa rin na may mga pag-ambon dito po sa may eastern section ng Luzon from Cagayan Valley, Cordilleras, down towards Bicol region. But for the western section naman po ng Luzon area, inaasahan naman po natin mas mababa naman po yung tsansa ng mga pag-ulan. So partly cloudy na lamang or bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating panahon at meron lamang po tayong mga isolated light rains. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Sa mga aakyat sa Baguio, posible pa rin po na bumaba hanggang 11 degrees Celsius yung ating temperatura doon hanggang 21 degrees Celsius. And for Tuguegarao, 18 to 25 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 18 to 27 degrees Celsius. For Metro Manila and Lawag naman po, 20 to 28 degrees Celsius. And for Legazpi, 22 to 28 degrees Celsius. Sa may Visayas and Mindanao, especially sa may eastern section po, dito ay inaasahan po natin mataas po yung tsansa ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dulot po yan ng shear line dito po sa eastern Visayas, down towards Caraga, some parts din po ng northern Mindanao, sa may Soxargen and sa may Davao region. So mag-ingat po yung ating mga kababayan dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot po nung shear line. For the rest of Visayas naman and Palawan, inaasahan pa rin po natin yung bugso ng amihan dyan. So magiging maulap po for the rest of Visayas and parts of northern Mindanao. And for Palawan and dito po sa may Barm and Zamboanga Peninsula, inaasahan naman po natin yung generally fair weather conditions at may mahihina lamang at paminsan-minsang mga pag-ambon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. For Kalayaan Islands and Tacloban, 22 to 29 degrees Celsius. Iloilo, 23 to 29 degrees Celsius. Cebu and Cagayan de Oro, 24 to 29 degrees Celsius. Puerto Princesa, 22 to 30 degrees Celsius. At sa may Davao po, 23 to 32 degrees Celsius. And sa Zamboanga, 22 to 33 degrees Celsius. At para po sa ating sea condition, may nakataas pa rin po tayo na gale warning dito po sa eastern seaboard ng Mindanao, sa Dinagat Islands and Surigao del Norte, dulot ng amihan. Matataas pa rin po yung ating pag-alon, bawal po magliyag yung ating mga kababayan. And for the rest of our seaboards naman, ay mataas pa rin po or katamtaman hanggang maalon yung ating inaasahan, kaya't doble ingat pa rin po sa ating mga kababayang manlalayag. At for the next 4 days naman po, inaasahan natin magpapatuloy yung epekto nitong shear line. Sa ating nakikita ay posible pong umakyat yung axis nitong shear line at maaari nga po makaranas ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan sa may Bicol region and also sa may Visayas from Monday hanggang Thursday. Kaya doble ingat nga po sa ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, ang sunrise natin mamayang 6:25 a.m. at yung sunset naman 5:52 p.m.
Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po yung ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po yung ating website pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Magdoble ingat po ating mga kababayan. Showbiz News! Kinumpirma ni Filipino international singer-actress Lea Salonga na hiwalay na sila ng asawang American business na si Robert Chan. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang singer noong nabanggit niya na may ibang kinakasama ang asawa sa presser ng Les Miserables World Tour Spectacular. May anak sila na isang trans actor na si Nick kung saan parehas ang kanilang pagbibigay ng suporta dito. Noong Enero 2007, nang ikasal si Lea at Robert sa Cathedral of Our Lady of Angels sa Los Angeles, California. Showbiz News! Balitang Sports. Balitang pampalakasan ng mga katropa, ipinagmalakihon ng Philippine Sports Commission na wala nang magiging aberya pa at handa na umano sila sa hosting ng kauna-unahang Philippine Women's Open. Ayon na kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, na bago ba noong tournament qualifiers sa araw ng Sabado ay 100% ng handa ang tennis court ng Rizal Memorial Sports Complex. Marami aniya mga pagbabago silang i-anunsyo gaya na lamang ng fan zone, garden at mismong ang playing courts. Mula pa noong buwan ng Disyembre ay nagtulong-tulong na umano ang Philippine Sports Commission, Department of Public Works and Highways at City Government ng Maynila para maiayos ang Rizal Memorial Sports Complex. Samantala, magsisimula naman ang Philippine Women's Open main draw sa Enero 26 araw ng bukas at hanggang Enero 31. Habang ang qualifiers naman ay nagsimula na at natapos na nagsimula noong Enero 24 at magtatapos ngayong araw, Enero 25. Balitang Sports. Express. Balita sa umaga. Oras natin mga katropa, ganap na hong alas 6:54 na ng umaga. Inyo na hong narinig ang mga balitang nagkalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabay na rin napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng XFM sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. At live na rin tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, para ho sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gilbert Basio. At ako naman po si Katropang Jamaica Saray. Maraming salamat at magandang umaga, Pilipinas! Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling.